Morning guys. Ganda ng weather. Pero sabi ulan daw mamaya. Ano nga yung weather ngayon? Init, lamig. Kahapon sobrang init kaya yung pawis grabe. Tsaka ng isang gabi. Kaya yung ubo. Parang nagsisimula ako mag-ubo pero nag-take na ako ng gamot kagabi. Sabi ko parang iba yung timpla ng ano ko. Pero okay naman ako. So far okay naman. Kasi kung feel kong hindi na ako papasok eh. Ganda sikat ng araw. Good evening guys. Ayan. Kauwi ko lang from work so luto tayo ng hapunan. Para kanina nag good morning lang ako sa inyo pero kanina pa yun bago pumasok. Hindi na nakapag-vlog kasi syempre nasa trabaho. So ayan, luto ako ng ano ngayon, pork tenderloin. Ipiprito ko lang siya, lalagyan ko ng mushroom sauce. Ayan, ipapainit na ako ng mantika. So ito yung pork tenderloin, nilinis ko na yan, hiniwa. Tapos pinound ko siya. Tapos, yung ano niyan, flour, seasoned flour. Ano lang yan, garlic powder, paprika, salt, pepper, at saka, ano to? Granulated onion. Yun. Ito pala, may ano rin to, may seasoned tong tenderloin. Nilagyan ko siya ng konting oyster sauce, at saka itlog, at saka paminta. Para may lasa na. Tapos, syempre yung sauce. Yan. Pag may mga tira kayong gravy, tabi nyo. Kasi sayang. So, ito, regular gravy lang yan. Tira namin last time. So, nasa fridge naman. So, magigisa lang ako ng garlic, onion, at saka mushroom. Tapos, lalagyan ko ng gravy. At saka lalagyan ko ng konting cream. So, para may ibang ano na siya. May ibang lasa na. So, yan. Mainit na yung mantika. Ito. Lightly flour lang naman, hindi naman kailangan sobrang kapal ng harina. Tapos mabilis lang naman maluto to kasi nga manipis lang tsaka tenderloin. So kahit 3 minutes each side lang okay na yan. Kasi pag nasobrahan ng luto magiging rubbery yung karon na eh. Ayan, almost done na yung first batch ng ano natin. Ng pork. Anything naman pwede yung i-pair dito. Pwedeng cream sauce. Pero syempre masarap yung may mushroom. Plano ko nga sana burger steak. Pero wala kasi itong giniling. So yan, habang inaantay ko yung second batch ng ng pork. Nag-init ako sa pan ng butter. So, konti na lang pala yung garlic ko, pero sakto na yan. Saute lang natin yung garlic. Yan. Tapos mushroom yung onion muna. Tarik ko lang at baka masunog yung isa pang batch. Tapos yan, translucent na yung onion. Pwede na natin idagdag yung yung mushroom. Medyo na parami yung mushroom ko. Pero okay lang kasi, di ba, pagka nagigisa na yung mushroom, siya. Nalalata. Kaya ako konti. So, sakto lang din talaga siya.
Yan, nilagyan ko rin pala ng paminta tong ano. Mushroom. Gusto ko ganyan na. Caramelize na ng gusto bago nyo ilagay yung gravy. Dati, gumagawa ako ng from scratch na gravy. Pero, minsan nagmamadali ka na kasi. So, minsan gumagamit ako ng ano. Most of the time, gumagamit ako yung packet na. Tapos, inaano ko na lang siya. Ina-adjust ko na lang yung lasa. Kasi dati, gagawa ka ng mirepoix. Gagawa ka ng brown stock. Tapos, gagawa ka pa ng roux para pang palapot. So, ang daming extra step. Eh, ito, di ba, may mga nabibili na tayo na ano, na mga ready na. So, yan, lagay ko na tong gravy. Yan ko yung apoy, medyo malakas. So, yan, lagay na ako ng ano. Ito yung ginagamit kong thick and cream. Ito yung brand niya. Parang ano siya, parang Nestle cream. Mas thick lang ng konti yung consistency, pero yung lasa. Yung lasa niya kahawig talaga eh. Yan. Halos okay na yan. Total may paminta na. Lagyan ko lang ng konting thyme. Pag mushroom ang mga sauces or gravy, na-enhance siya pag nilalagyan ng thyme. Tapos yan, na-simmer na. Halos okay na to. Konti pang ano. Konti pang kulo. Try natin. Yeah, okay na yung lasa. Malinamnam na. Lasang-lasa mo na yung mushroom. Tsaka medyo may pagka-peppery. So, ito na guys, naluto na. Nagano lang din ako ng peas. Peace be with you. Peace. Para medyo may konting ano man lang. Wala, grocery day na rin kasi ako sa Friday. Pero may blood work. So, hindi ko alam kung sipagin ako mag-grocery sa regular namin or dito lang ulit Ayaw sa nga channel. pala, no? May blood work nga para tayo nun. 3 pa naman yun. 3 Ako ka pa 3. naman. Ako 2:30. Muna ako sa'yo. Antayin na lang kita ron. So, ano guys, kain tayo. Wala si Jonas, nag-gym. Gym boy! Kunyari. Sana. Kaso masama na, pag uwi, gutom na gutom, kakain. Yun ang mahirap. Yan ang doon. problema. Si Jeremy na napababa na rin. Let's go, kain-kain. Ayan o, si Jermaine. Ano, malakas na? Magaling na. May gana ng kumain eh. May gana ka na. Kaso mukhang ako naman ang dadalihin ng ubo ngayon. Kaya inunahan ko na ng ano eh, ng gamot. Tulog na tulog siya eh. Basta nakain naman ako ng ano eh. Kahit naman ikaw, di ba, pag Newsetran, nakakapanlata eh. Ang hihina ka talaga eh. Relax ka. Kaya lang, di ko talaga, ang hirap inumin eh. Hindi mainit yata yung inom eh. Maligam-gam. Straight ko ng ano eh, inom eh. Katulad ginagawa ko. Straight mo din. Bakit? Gara. Hindi yung ayaw mo rin lasa. Parang may aftertaste eh na. Yeah, pero parang ano, yung parang may texture sa daily. Ay, hindi pa ito naman. Baka hindi mo inaloy sa'yo. Kasi, Ganun, kahit ganun na ganun na ano. gano'n na nalalasahan ko. Patagalin mo kasi muna. Mamaya. Kakahalo pa lang. Mami, inom ulit ako. Minom na nga ako Robitussin eh. Ayun na. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit sa panahon ngayon. Lalo na't alam niyo naman ang ekonomiya. Oo. Daming problema. Kaya kailangan trabaho. Pag day off, syempre pahinga. Pero pag oras ng trabaho, mahirap umabsent.
Kaya kung may kahit papaano pahinga pag day off ng konti para pag nag-work, back to work, masigla na uli. Bukas last day ko naman day off na ako ng Friday. Bilis ng araw Bilis. Parang kapapasok ko lang. Papasok nga. Kasasabi nga lang nila sa akin ng good morning eh. Nandito na tayo. Gabi na naman. Ay, nako. In an organized retail fraud investigation involving the use of AI and credential harvesting techniques. Investigators say that between September of last year and February, an organized group targeted retail locations across the GTA. Suspects used AI-enabled tools, including smart glasses and cellular devices, along with distraction techniques to capture employee login credentials and passwords. Well, the credentials were then used to access store systems and fraudulently load funds onto gift cards through self-checkout terminals. Parang ulit. And police are also looking for 2 other suspects wanted on Canada-wide warrants. Investigators say the activity resulted in significant financial losses to multiple retail locations and believe there may be more victims. And for more on this investigation, we're joined by Detective David Coffey of Toronto Police's Financial Crimes Unit. We appreciate your time, Detective. Ayun Kailangan ko mag-candy kasi. Makakati yung lalamunan yan. Nagano ako ng halls para medyo malamigan. Makati ang aking lalamunan. Yan. Nakita niyo naman yung yung balita ngayon. Actually, nung nakakaraang araw pa yun eh. Pero ang nakakaantig doon is puro Pilipino. Puro Pilipino yung yung mga nahuli na gumagamit ng AI glasses para sa kanilang scheming. Kumbaga para makuha nila yung yung mga PIN number ng mga information. Mga info nung kanilang bibiktimahin. May nag-comment nga. Galing galing talaga ng Pilipino. Talino Parang wala pa yatang gumagawa. Kaso yung talino ginamit sa kalokohan. Ayun. Nakita nyo naman yung dalawa. Lubog na lubog. Yun nga sabi nung may nabasa ako doon nung nakaraan na may mga post na nasa Canada na, naisip pa yung ganyan. Parang nirisk mo yung... Sayang yung pagkakataon mo eh. Kasi sigurado naman hindi mukhang TFW mo ngayon, Hindi, baka matatagal na rin dito. Matatagal na yan kasi. Kung TFW, hindi maiisip bastang gawin. At saka yung pagpaplano pa lang ng mga ganung bagay, it takes time talaga. Yung mga diskarte, yung mga Pero may sila, nagkasama-sama sila. Yung motive nila is iisa. So, nagawa nila. So, yan. Nakilala na naman tayo, Pilipino. Yun lang, damay. Pero hindi naman siya mention na, di ba, na Filipinos. Pero nakalagay, Filipinos na grupo. Parang ganun. Nakalagay pa rin siya. Hindi nga lang minention doon sa mismo pero... Medyo nakakahiya kasi, syempre, sabi ko nga sa inyo, nung ako sa Korea, nagtatrabaho ako nun, Philippine, parang ganun tawag sa'yo Mongol. Iba, hindi ka tawag pangalan kagad. Takes time din, parang nila Saka dito nga lang, kahit Canadian ka na by passport, Pinoy ka pa rin, Pinoy diba? ka pa rin, syempre. Kasi itsura mo, di ba magbabago yan. Kaya alam na, kapag ganyan may kalokohan at napakita Pilipino, so mukha ka Pilipino, damay-damay. Damay na, parang ganun ang tingin nila Pero, lahat naman ng mga crime group, iba-iba rin di ba? Meron din crime group na mga puti, meron din crime group na mga Pilipino, Indiano. nataon lang na ganyan. Parang sunod nakaraan yung sa travel agency. Sa travel agency naman, yung fraud, kaya lang yun, talagang mga kapwa Pilipino rin yung mga nabibiktima nun. Ito naman, hindi naman, kumbaga, wala silang pinili. In general. Lahat. Damay. Kung sino makikita ng kanyang AI glass. Kalahin mo yung naisip niya na gamitin niya. Meron pa isa nagre-record naman doon sa babae. Iba naman yun. Yung mga style na talagang nakahanap ng pagkakataon Pero hindi nila pwede sabihin na mga Pilipino, mga ganito, mga ganyan. Lahat naman lahi laging may mga ganun. Mga parte ng maganda ka ng Pilipino dito maganda Canada, ang natin.
Yung ang reputasyon reputasyon, ng mga Pilipino pagdating sa trabaho, pagiging masipag, sa tapos yung natututo na mag-adjust sa environment na marunong daw nilipatan. tayong mag-assimilate sa sa environment. Kaya kumbaga, pag Pilipino yan, tsaka isa Pilipino, magaganda boses niyan. Ako lang ata hindi. Masarap ang luto. Na pag may party, talagang yung hospitality, todo-todo. Kain kayo. May pabaon pa. May pabaong pa, may pasyaron pa. Kaya yung mga gano'n na may lumalabas sa pilot na ganyan, hindi naman sobrang maapektuhan ng ano. Kaya lang, minsan nakakahiya din, di ba? Na ibig Na nandito ka na sa Canada, kaya ka nga ng ibang bansa, hindi para gumawa ng kriminalidad, kundi para magpaunlad ng ano mo, di ba? Ng sarili mo. Tama. Kagaya ngayon, crisis nga tayo ngayon. Maraming walang trabaho, maraming naghanap ng trabaho. Gagawa ka pa nung ganun. Saan ka pupulutin? Pababalikin ka ng bansa. Yun na. Alam ko. Kung mga citizen din naman na yung mga yan, malamang kulong na sila. Kulong na lang. Oo. Pero kasi ang batas dito sa Canada, hindi ganun kabigat eh. Lalo yung mga crime lang na ganun, parang Ikukulong ka para 2 ilang to 3 taon years, lang. 4, ganyan. Max Parang 5. nalibre sila ng renta tsaka pagkain. Kaya lang, doon ka lang sa loob. Hindi rin naman siguro kasing delikado sa US yung mga kulungan Siguro. dito. Dahil Pero syempre, kung may pamilya ka, isipin mo yung pamilya Malayo mo, lang. di ba? Malayo ka sa kanila. Sa bilis ng Papakul- panahon. sa bagay, mas gugustuhin ko na makulong dito kaysa sa Pilipinas. Grabe sa atin, siksikan eh. Mayroon ako nakilala nga yung magaling pa naman mag-basketball yun. Nadamay lang doon sa pananaksak eh. Nakulong siya ilang taon. Bago kami pumunta ng Canada, tsaka pala nakalaya. Parang 5 taon, 6 na taon. Nasayang yung Na ano siya, nawala, hindi naman siya nakasama. Na yung sumaksak, nakulong talaga ng gusto. nadamay lang siya. Nadamay, pinakawalan siya after 5 to 6 years. tagal. Tagtag nun ng tato, may pangalan, Edgar, Philip, mga ganon. Tinatatuan siya ng pangalan ng ano. Yung mga inmate. Tapos sabi niya, hindi ka raw makakatulog doon. Shifting ang tulog. Tapos pag bago ka doon, nakatayo ka matutulog. Oh my gosh, ang hirap. Siksikan daw, doon daw talaga yung literal na sardinas. Tapos pag tanghali raw, hindi ka naman pwedeng lumaya. May natutulog ng umaga. Doon kayo sa bubong. Init no? Init daw. Sobrang init. Parang kang denying nun. Kaya bawat ano doon, bawat gamit mo sobrang importante kasi wala kang makukuhang gamit doon. Tapos mga tsinelas, ganyan. Yun na yun. Yun na yun. So, pag nasira yun, syempre, apa ka doon sa ubod ng init na rooftop na yun. Correct. Yeah. At least dito, maganda-ganda kaya lang. Hindi pa rin tama na Hindi pa rin, syempre. gumawa ka ng krimen, manloko ka ng kapwa. Minsan, kailangan pumatas ka talaga sa buhay eh. Madalas. Kasi may kapalit yun eh. Oo. Hindi ka, wala mang nakakakita sa'yo dito. May nasa taas na nakakita ng ginagawa mo. Tama yun. Tsaka yung karma, hindi ka naniniwala sa karma, hindi tatama sa iyo eh. Darating at darating. Darating at darating yung araw mo, yung panahon mo. Kumbaga, gumawa ka ng Kabutihan. Kabutihan Babalik din ang ang babalik kabutihan. sa'yo. Pero kung kasamaan, wala. At saka, Minsan doble pa nga yung bumabalik. speaking of kabutihan, sana isama nyo sa pagdarasal yung isa naming subscriber na si Alvin Terrado. at ang kanyang family dahil dumadaan sila sa matinding pagsubok ngayon. Na-share namin yung yung Alam ko nung umuwi kami nung Pilipinas, may video kami na nakasama namin sila. nakasama sila, na-meet namin sila. Dalawang subscriber namin yung na-meet namin sa SM Purview. Yan. Tapos sila, biglaan lang din yan eh. Si Madam Needs Chan, tsaka yun nga, si Alvin and family. Yung family. Sila mag-asawa. Tapos, parang medyo yung reflex niya, medyo mabagal. So, natanong ko kung anong may problema ba, ganyan. Sabi niya, kasi kami, yung cancer survivor. So, 7 years siyang sa cancer. Nakipaglaban na may siya rito, laki. Nag-open, pala sila.
yung brain surgery. Tinanggal yung yung cancer. So nakasurvive siya. Ngayon naman, Ngayon, ano ba bumalik? yung epekto mismo ng treatment sa kanya, Treatment. Oo, yun. Doon yun na naman ang lumalabas. na nakihina siya. Sobrang kasi yung hirap nun, di ba, as kumbaga kami, hindi naman nasa ano-ano. Na-meet lang namin sila once. Pero alam hindi mo na, namin alam yung buhay nila noon or syempre. yung kinukwento pa lang nila na, ay, pinapanood kayo ng asawa ko, ganyan. Yung bang makatulong ka makaibsan ng nararamdaman ng iba. Malaking bagay sa amin yun eh. Makatulong ka kahit konti. Kahit itong simpleng vlog namin na nag-enjoy siya. Kahit nakikinig lang siya sa vlog. Nakikinig lang siya kasi nga yung reflexes niya tsaka yung iniinom niyang gamot parang bagsak lagi yung katawan. Nag pa siya, parang message video na maraming salamat daw kasi na-inspire ganyan or Tsaka rin kami ng konting tulong pero syempre malaki pa rin yung kailangan nila para alam niyo naman sa atin sa finance oo. pag may sakit. Kahit sabihin mo makover mo yung isang bagay. Pero still, yung maintenance na gamot, yung mga basic needs. Mabigat yun eh. Mabigat talaga. Kaya doon sa page namin, sa page ba natin or sa mismong Personal na Facebook namin na shinare namin yung post nila. So sana kung hindi naman lahat yun financial na tulong ang kailangan eh. Prayers, Kung wala syempre. man tayong kakayahan na tumulong, kahit yung prayers nyo na lang, pakisama nyo siya kasi nakakantig din yung story niya eh. Kami nga nakita lang namin yung post nila eh. Hindi naman namin sila, kumbaga, na susubaybayan, di ba? Nakikita namin yung post, pinupusuan yung mga post, plus lately, naglagay nga sila ng gano'n na post nila na medyo struggle nga dahil nga daming bayarin, mas maraming pangangailangan. So, padala kami tulong kasi, syempre, mas masarap yung yung tutulong ka ng kusa. Mas mahirap yung yung ikaw yung binibigyan ng tulong, mas maganda na yung ikaw yung tumulong, di ba? Saka mas maganda yung kusa mong tutulungan. Hindi na nila kailangan na magsabi pa, di ba? So, nung nag-post sila, parang kahit once namin sila na-meet, parang naramdaman namin hirap. Mahirap magkasakit eh. Sabi namin, send natin. Sabi nga, pinost nga niya para nga baka naman sakaling may makatulong. Tsaka legit yun. Yung post na yun, legit yun. Talagang may karamdaman. Kaya sa may mga mabubuting puso dyan, kayo na pong bahala. Walang sapilitang at tulong. Wala rin kaming dyan. Kumbaga wala para sa kanila yun. Para sa kanila lahat yun. Para kay Boss Alvin yan. Tulong na lang din natin. Tsaka kahit na hindi makatulong ng financial, Yung prayers. Prayers. Malaking bagay yun. Sobrang laking bagay. Minsan mas mahalaga pa yun kesa doon sa financial eh. Sabi nga namin palakas siya. Sana mamituloy namin sila yun nga yung sabi niya eh. sa pagbalik sa bakasyon. Gusto rin namin sila makita ulit, di ba? For now yun, dasalan talaga na lumakas siya. Malagpasan nila yung pinagdadaanan nila. Kasi hindi lang naman yun eh. Yung, syempre, yung kung anong meron silang kabuhayan, sinasak nung mga gastusin. Mabigat. Alam niyo naman pagka may cancer, iba ang iba ang gamutan. Pero naniniwala kami sa sa prayers talaga. Napakalakas nun. Malakas na tulong yun. Kaya, pakiano na lang sila. Walang sapilitan. Sa may kaya lang. Kung wala, yung prayers yun na lang. Malaking bagay para sa kanila yun. Ayun. Kaya maraming salamat. In advance. Kung wala man prayers. Pag mas marami nagpe-pray para sa kanila, mas magaan yung paggaling niya. Mas bibilis. So, yun lang naman. Kami napachika-chika lang. Medyo sinisipon kasi ako kaya medyo sipon ubo kaya medyo hirap magsalita din. So, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.